Magandang araw o gabi po sa inyo, Sir Neb. Pakitago na lang po ako sa pangalang Gustav. Ang ikukwento ko po ay tungkol sa masalimuot na mga lihim sa buhay ng aking totoong ama. Hindi ko po nakagisna ng aking ama dahil ang kwento ni mama ay sanggol pa lang daw ako nang mawala siya habang may kinakalaban na aswang. 6 na taon na ako nung mag-asawa uli si mama. At siya na yung tinuring kong tunay na ama. Tinanggap ako ng buong buo ni Papa at dama ko na mahal niya ako, kapantay ng pagmamahal niya sa mga anak nila ni Mama. Noong 15 o 16 years old yata ako, ay nagpaalam si Mama kay Papa na isasama ako sa pakikilamay sa isang kaibigan na taga Cavite. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan kami magmumula, pero nasa labas ng Cavite ang probinsya namin. Hindi naman ako nagtaka na isasama ako ni Mama, kahit hindi ko naman kilala yung kaibigan na sinasabi niya. Ang nasa isip ko kasi noon ay isasama niya ako para lang may makasama nga siya. Since ako ang pinakamatanda sa aming magkakapatid, ay ako ang pinaka maaasahan niya. Pumayag naman si Papa at nagpaabot ng pakikiramay sa naulila. Basta raw uuwi agad kami. Madilim pa ay umalis na kami ni Mama para makabalik din kami bago gumabi. Tanong ako ng tanong kung sino yung kaibigan na pupuntahan namin. At habang nasa bus kami ay tsaka pinagtapat sa akin ni Mama ang totoo. Ang totoong tatay ko raw ang pupuntahan namin. Hindi naman ako nag-OA sa reaksyon kahit na nagulat talaga ako. Sabi ko lang ay bakit hindi niya sinabi sa akin na alam pala niya kung nasaan ang tatay ko. Sabi ni Mama ay hindi naman daw niya naisip na importante pa yon dahil maayos na nga ang buhay ko kay Papa. Hindi raw niya akalain na gugustuhin pa rin niya na ipakilala sa akin ang totoo kong ama kahit pa nga patay na ito. Alam naman daw kasi niya na walang lihim na hindi mabubunyag. Sabi ni Mama ay albularyo si tatay. Sikat siya sa Cavite kaya kapag naroon na raw kami ay wag akong magpapakilala na anak nito. May pamilya na raw kasi si tatay at hindi alam ng mga yon ang tungkol sa amin. Wag na lang daw akong masyadong magsasalita at siya na ang bahala sa lahat. Kako, paano niya nalaman na patay na si tatay? Naikwento lang din daw sa kanya ng kakilalang antingero na dating kaibigan ni tatay. Pagdating nga namin sa bahay nila tatay sa Cavite ay maayos naman kaming tinanggap ng pamilya niya. Nakipagkilala si Mama bilang pasyente ni tatay na napagaling nito. Hindi ko alam kung paano naharap ni Mama ang asawa ni tatay nang parang wala lang. Niyakap pa nga niya. Nung sumilip kami sa kabaong ay wala akong naramdamang kahit na ano. Estranghero sa akin ang nasa kabaong. Pero si Mama ay makailang ulit na tumikim para siguro hindi mapaluha. Naisip ko noon na siguro closure na rin para kay Mama at sa akin ang pagdalaw namin sa lamay ng tatay ko. Sa huling pagkakataon man lang ay makapagpaalam kami sa totoo kong ama. Nakipagkwentuhan si Mama sa ibang mga nakikilamay at nalaman namin na talaga palang ginagalang sa Cavite si tatay. Pero hindi na nila kinagulat ang naging kamatayan nito. Pinagbabaril kasi si tatay dahil may mga nakaalitan daw itong mga kapwa albularyo rin. Hindi ko alam na ganoon ang cause of death niya. Pero si Mama ay parang may ideya na tungkol doon. Sabi pa ay may involved din daw na malalaking tao sa pagpatay kay tatay. Kaya walang ginagawa ang mga pulis para malutas ang kaso. Alam naman daw ng pamilya ni tatay kung sino ang mga may sala. Pero baka natatakot lang din magsalita. Dagdag pa nila, nung nagdaang araw lang daw ay may nanggulo sa lamay. May mga armadong lalaki na pumasok sa bahay nila at naghalughog. Pinagkukuha raw ang mga gamit sa panggagamot ni tatay at ilan pang mahalagang gamit. Nangangamba nga raw ang pamilya ni tatay na baka balikan sila ng mga taong yun at saktan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na rin si Mama sa pamilya ni tatay at nagmamadali na kaming umalis. Sabi niya baka raw may makuhang clue sa gamit ni tatay na makapag-ugnay sa akin sa kanya.
Napansin daw kasi ni mama na merong lalaki na tingin ng tingin sa akin at may bulong-bulungan na kahawig ko raw si tatay. Natakot din nga ako kaya dali-dali na kaming umalis. Malay raw ba ni mama na may nanggulo pa pala sa lamay ni tatay at nanganganib pa ang buhay ng pamilya niya. Sa kwento ni mama tungkol kay tatay, nagmula raw si tatay sa probinsya ng Siquijor. Kilala raw ang lugar na yon dahil sa mga misteryo at hiwaga. Noon daw kabataan ni tatay ay isa siyang apprentice ng isang magaling na albularyo. Inamin daw ni tatay kay mama na medyo maligalig siya noong nag-aaral pa lang ng panggagamot. Nagmamadali raw siya na matutunan ang lahat ng pwede niyang matutunan. Kaya yung kanyang guro ay lalo siyang pinatatagal sa pag-aaral. Sinusubok daw nito ang kanyang pasensya para malaman kung karapat dapat siyang magmana ng kaalaman at ilang kagamitan nito. May nalalaman na raw noon na paunti-unti si tatay dahil pinahihiram siya ng kanyang guro ng mga gamit. May sinulat pa raw itong isang aklat na naroon ang lahat ng kaalaman nito. Yun daw ang pinababasa at pinakakabisa kay tatay. Pero pinakokopya raw sa kanya ang mga nakatala roon. At yun lang nakopya niya ang kanyang aaralin. Binibigyan lang daw si tatay ng 5 minuto para makakopya. Kaya kukunti pa lang ang nakukuha niya. Para kay tatay raw ay walang kwenta ang mga nakokopya niya. Dahil panay simpleng panggagamot lang yun sa mga batang nakatuwaan ng nuno o kaya ay mga tungkol sa anting-anting. Yung mga malalakas na aral daw ay nasa kalagitnaan at bandang dulo ng aklat. Pero kailangan muna niyang makopya ang mga nasa umpisa bago niya marating ang mga gusto niyang aral. Kahit daw buklatin ni tatay sa gitna o dulo ang aklat para makopya yon, ay yung mga madadaling kaalaman pa rin ang nababasa niya. May angking galing daw ang libro na kailangan talagang tiyagain ang pagbabasa mula umpisa hanggang dulo at hindi ito pwedeng dayain. Nasa gubat daw noon sina tatay at ang kanyang guro. Parang exam niya tungkol sa mga halamang gamot. Nung mapansin nilang kumulimlim ang kalangitan, bigla na lang daw siyang hinablot ng kanyang guro para magmadali at tumakbo. May paparating daw kasing mga kalaban. Nakatakbo at nakapaglublob si tatay sa isang ilog. Pero yung guro niya ay napalibutan ng 6 katao. Tao lang naman daw ang mga yon noong umpisa. At naririnig niya na binabantaan ng mga yon ng guro niya. Nagkaroon daw ng labanan sa pagitan noong 6 na tao at kanyang guro. Tanghaling tapat daw pero sigurado si tatay na naging aswang ang mga kalaban nito. Nagmukha raw aso ang mga yon at ang mga kuko sa paa at kamay ay kumubra at tumulis. Nakakalaban naman daw ng sabayan ng kanyang guro pero si tatay ay gusto nang tumakbo dahil noon lang siya nakasaksi ng labanan sa buong buhay niya at labanan pa ng albularyo at aswang. Kahit daw nasabi na ng guro niya na ang mga aswang ay nakakapagbagong anyo kahit umaga basta makulimlim ang kalangitan, ay hindi pa rin niya napaghandaan ng makakita ng totoong mga ganoong nilalang. Natakot daw siya na mamalaya ng mga kalaban kaya nanatili siyang nakalublob sa ilog. Hindi raw kasi siya maaamoy roon sakali mang hanapin pa siya ng mga kalaban ng kanyang guro. Kitang-kita raw niya na napapatumba ng guro niya ang mga kalaban nito gamit ang isang itak lang. Kaya lang ay dahil mas marami nga ang mga yon, ay inabot din ng pagkahapo ang guro niya. Sa palagay raw ni tatay ay yun talaga ang strategy ng mga kalaban nito, ang umatake ng sabay-sabay para mapagod ang magaling na albularyo. Noong unti-unti nang bumabagal ang kanyang guro ay tsaka sabay-sabay na dinamba ito ng mga kalaban at pinagkakagat. Napatakip na lang daw sa kanyang mga tenga si tatay at nilublob ang sarili sa ilog para hindi niya marinig ang mga sigaw ng guro niya. Nakatagal daw si tatay sa ilalim ng tubig dahil sa labis na takot. Nung umahon siya ay tahimik na ang paligid. Nakiramdam pa rin si tatay dahil baka nasa malapit lang ang mga kalaban. Naririnig daw niyang umuungol ang kanyang guro at nang tignan niya raw ito
ay nakadapa na at nagtatangkang gumapang. Duguan ito at hinang-hina. Lumapit daw si tatay at nakitang ang mga medalyon at iba pang anting-anting ng guro niya ay wala na. Kinuha ng mga aswang pero hindi tinuluyan ng mga ito ang albularyo dahil sumikat ng muli ang araw. Humihingi raw ito ng tulong sa kanya pero namayani ang karuwagan ni tatay at iniwan ng kanyang guro. Natakot daw siya na sa muling pagtatago ng araw sa mga ulap ay bumalik ang mga aswang at madamay pa siya. Nakabalik si tatay sa bahay ng kanyang guro. Nung hanapin ng misis nito ang guro ay nag-iiyak daw si tatay at sinabing tinambangan sila ng mga aswang sa gubat. Pinatakas daw siya ng kanyang guro para siyang mag-ingat ng mga gamit nito sa panggagamot. Ayaw maniwala ng asawa ng kanyang guro sa mga sinabi niya, kaya nagpatulong ito sa ilang kapitbahay na bumalik sa gubat para hanapin ang mister nito. Pero nung ituro ni tatay kung saang lugar niya iniwan ang albularyo ay wala na ito roon. Dugo at ang basket na lang ng mga halamang gamot ang naroroon. Hinihinalang kinuha rin ng mga aswang ang katawan ng albularyo dahil may mga gamit pa rin daw yon kahit pa bangkay na. Noon lang daw naniwala ang asawa ng kanyang guro na inatake sila ng mga aswang. Pinaubaya na rin daw nito ang mga gamit ng kanyang guro sa kanya dahil natatakot ito na balikan ng mga aswang at kunin yon. Nung maisip daw ni tatay ang posibilidad na yon ay parang nagsisi siya na kunin ang mga gamit ng kanyang guro. Pero dahil nasa kanya na ay naisip na lang niya na lumayo. 16 anyos lang daw si tatay nang mapadpad siya sa probinsya ni mama at dito na nga sila nagsama. Nalaman ni mama ang nakaraan ni tatay dahil sa paulit-ulit na bangungot nito. Umuungol daw si tatay at naninigas ang katawan kapag natutulog, kaya nag-alala si mama. Napilitan daw magtapat si tatay na napapanaginipan niya ang mga huling sandali ng kanyang guro kung saan inatake ito ng mga aswang. Matapos daw ikwento ni tatay kay mama ang tungkol doon ay nawala ang mga bangungot niya. Siguro nakokonsensya si tatay sa ginawa niya at nung may mapagsabihan ay lumuwag ang dalahin. Doon nalaman ni mama na kaya pala nakarating dito sa amin si tatay ay nagtatago nga ito sa mga aswang. Ang sabi raw kasi noon ni tatay ay trabaho ang dahilan kaya ito nakarating ng Luzon. Sa construction site kasi nagkakilala sina mama at tatay. Mason si tatay at si mama naman ay kasama ng tiyahin niya na nagtitinda ng merienda doon sa mga nagtatrabaho sa construction. Nung magsama sina mama at tatay ay tsaka lang daw nalaman ni mama na albularyo si tatay. Binibiro pa raw niya ito na nagayuma siya kaya nagkagusto kay tatay. Pero tanggi raw ni tatay ay kung ginayuma siya nito ay hindi niya maiisip ang tungkol doon. Ilang taong nagsama sina mama at tatay bago ako pinagbuntis ni mama. Aktibong albularyo na raw noon si tatay pero nagtatrabaho pa rin sa construction. Kung saan-saan daw nakakarating si tatay sa panggagamot at nauunawaan naman yon ni mama. Dahil kadalasan kapag uuwi raw si tatay ay may malaking pera itong dala na galing sa napagaling o natulungan itong pasyente. Bilang albularyo nga si tatay ay safe na safe daw ang naging pagbubuntis ni mama. Kaya laking gulat nila nung bigla kaming aswangin kung kailan naisilang na ako. Wala raw tigil sa pagtahol yung aso nila noon at may naririnig silang mga kaluskos sa labas ng bahay. Kahit daw anong pangontra ang gawin ni tatay ay hindi umuubra dahil binabalik-balikan pa rin kami ng aswang. Halos sirain na raw noon ang bubong namin. At kung minsan ay kinakalabog pa ang dingding ng aming bahay na plywood lang. Takot na takot daw noon si mama kaya nagpasya si tatay na harapin ang aswang. Pinauwi raw muna kami ni tatay sa bahay nila lolo at lola, mga magulang ni mama. Ang paalam daw ni tatay ay haharapin niya ang mga aswang na nanggugulo sa amin. Ako raw kasi ang punteriya noon dahil ako ay anak ng albularyo
at darating daw ang panahon na mas malakas pa ako sa kanya. Takot daw sa akin ang aswang kaya gusto na akong tapusin. Ganyan pa raw ang sabi noon ni tatay. Kaya nakumbinsi niya si mama na hayaan siyang harapin daw ang aswang. Umiiyak pa nga raw noon si mama dahil nag-aalala kay tatay. Pero pagkatapos na maiuwi kami sa bahay nila lolo at lola, ay wala nang naging balita kay tatay. Naglaho siyang parang bula. Nung balikan daw ni na mama ang bahay namin, ay pagkagulo-gulo na ng loob noon at sira na yung bubong. Ilang araw daw na iyak lang ng iyak si mama dahil sa itsura ng bahay namin ay halatang may labanan ngang nangyari at hindi nagtagumpay si tatay. Naaalala raw niya ang sinapit ng guro ni tatay kung saan kinuha ng mga nakalaban nitong aswang ang bangkay nito. Naisip daw ni mama na malamang ay ganoon din ang nangyari kay tatay. Baka raw karma ni tatay ang sinapit nito dahil sa pang-iiwan sa sariling guro noong oras ng pangangailangan. Matagal na nagdalamhati si mama sa inaakalang pagkamatay ni tatay. Ni hindi man lang daw kasi napaglamayan ang bangkay nito. Ni hindi man lang nalaman kung nahirapan ba o isang mabilis na pamamaraan lang ang kinamatay. Idagdag pa sa paghihirap ni mama, nakasisilang lang sa akin. 6 na buwan pa lang daw ako noon. Awang-awa raw sa akin si mama dahil hindi ko man lang nakilala si tatay. Wala man lang daw kaming remembrance dahil hindi pa uso noon ang cellphone. Wala rin silang kamera. Yung mga gamit daw ni tatay sa panggagamot ay hindi man lang maipakita sa akin dahil nawala na rin yun sa bahay namin. Malamang ay kinuha raw ng aswang na tumalo kay tatay. Tapos biglang nasira ang pagkilala ni mama kay tatay nang ipagtapat ng isang kaibigan ni tatay na antingero na buhay at mas malakas pa sa kalabaw si tatay. Nasa Cavite raw ito at may bago ng pamilya. Ang masaklap pa ay pinakasalan ni tatay ang pinalit nito kay mama. Samantalang si mama na 4 na taon niyang nakasama ay hindi naisipang pakasalan. Ayaw maniwala ni mama. Baka raw niloloko lang siya nitong antingerong itago na lang natin sa pangalang Leo. Pero handang-handa si Leo nang makipag-usap kay mama. May dala pa raw mga larawan ng kasalan nila tatay at ng bago niyang asawa na tawagin na lang nating Lilia. Tulala raw si mama at hindi alam kung paano magre-react. Nagkwento si Leo kung ano raw ba talaga ang totoong nangyari noong gabing inakala ni mama na nakipaglaban si tatay sa aswang. Ang totoo raw ay wala naman talagang aswang. Sina Leo at ilang kaibigan lang daw ni tatay ang nananakot sa amin noon para isipin ni mama na inaaswang kami. Ideya raw yun lahat ni tatay para maiwanan kami ni mama nang hindi siya nagmumukhang masama. May naging pasyente raw kasi si tatay na isang babae na nililigawan ng itim na maligno. Nakursunadahan daw ni tatay yung babae dahil maganda at mapera. Dalaga pa raw. Ang sinabi raw ni tatay ay pakakasalan niya yung babae para tigilan na ng itim na maligno. Ang pakilala raw nito sa pamilya noong babae ay binata at nag-iisa sa buhay. Sina Leo raw noon ay tutol na tutol sa gustong mangyari ni tatay. Pero dahil ito ang pinakamalakas sa kanila ay takot silang kumontra. Tinakot sila ni tatay na padadalhan ng salot kapag nakialam sa mga plano niya. Napapayag ni tatay ang pamilya ni Lilia na ipakasal sa kanya. Hindi raw alam ni Leo kung pinaamo o ginayuma ni tatay ang pamilya. Basta pagkatapos daw silang kasabwatin ni tatay, natakutin si mama ay humiwalay na sila rito. Para na raw kasing naliligaw na ng landas si tatay. Awang-awa raw sila noon kay mama pero natatakot naman silang magtapat dahil sa mga banta ni tatay. Noon nga raw gabing sinira nila ang bahay namin para pagmukaing may labanan na nangyari ay tatawa-tawa pa si tatay. Parang hindi nakukonsensya na iiwan si mama na may maliit pang anak. Doon daw ay naisipan na nga nila Leo at 2 pang kapwa albularyo na wag nang makipag-ugnayan kay tatay
At ayun nga, 2 linggo pagkatapos kaming layasan ni tatay ay pinakasalan niya si Lilia. Sa galit daw ni mama sa mga pinagtapat ni Leo ay naglabas siya ng sama ng loob dito. Sinabi ni mama ang tungkol sa pang-aabandona ni tatay sa guro nito at sa pagsisinungaling sa asawa ng kanyang guro para makuha ang mga gamit nito na siya namang gamit ni tatay sa panggagamot. Noon na-realize ni mama na napakasinungaling na tao ni tatay at hindi niya deserve ang respeto sa kanya ng mga kababayan namin na nakakilala sa kanya bilang mahusay na albularyo. Ang balak pa raw noon ni mama ay ipagkalat ang sikretong yon ni tatay. Tapos binalak din niya na dumayo sa Cavite para sugurin ito at nang malaman ni Lilia kung gaano ka manluloko si tatay na pinaikot silang lahat. Kaya lang ay inawat siya ni Leo at binalaan. Mas nakabuting araw na inabandona kami ni tatay dahil hindi kami madadamay sa gulo nito. Nagbago na raw kasi ito, pero hindi para sa mabuti kundi para sa mas masama. Kung sinungaling at manipulador daw ang pagkakakilala ni mama kay tatay, ay mas masahol na raw ito ngayon. Ayon pa raw kay Leo, ay napakarami pang lihim ni tatay kahit noong nagsasama pa sila ni mama. May mga lakad daw ito na ang kliyenteng ginagamot ay niloloko nito para makipagtalik sa kanya. Meron naman daw talagang pamamaraan ng panggagamot na gumagamit ng pakikipagtalik. Kaya lang ay hindi naman kasali roon ang problema ng mga kliyenteng ginagamot ni tatay. Nakikipagtalik daw si tatay kapag kursunada nito ang babae. Kahit daw nagamot na nito ay humihirit pa ng pakikipagtalik dahil yun daw ang makakagaling. Napapaniwala at napapapayag ni tatay ang mga yon dahil may ginagawa siyang bulong na parang gayuma. Tapos ay dadasalan pa niya para mahayok sa pakikipagtalik sa kanya yung babae at hanap-hanapin siya hanggang sa pagsawaan niya ito kapag laspag na. Nakakasuka, Sir Neb. Hindi ko matanggap na ganoong klase ng tao ang tatay ko. Tama si Leo. Mas mainam pa nga na iniwan niya kami. Blessing in disguise. Dahil kabaliktaran niya si Papa na sobrang tino at mapagmahal. Tinuring niya talaga ako na parang totoong anak. Galit na galit si mama pero hindi na niya naisipang sugurin si tatay dahil sa mga sumunod na sinabi ni Leo. Ang yabang na raw ni tatay dahil may kliyente ito na mayaman at maimpluwensya. Laging nakabuntot si tatay sa kliyenteng yon at feeling mayaman na rin daw dahil naaambunan ng pera. Ang pamalita pa raw ni tatay ay kinatatakutan siya ng ibang albularyo at antingero dahil sa kaalamang meron siya. Kaya siya iniwan ng mga yon at kinakalaban. Pero kapag hinahamon naman daw niya ay hindi makakasa. Nagtuturo na rin daw ng lihim na karunungan si tatay at may pinagmamalaki pa itong aklat ng karunungan na ito raw ang sumulat. Wala di umanong makakabasa noon kung hindi sisimulan sa umpisa dahil sa ritual na nilagay niya roon. Ano pa nga ba ang tinutukoy niya kundi yung aklat ng guru niyang pinabayaan niyang mamatay. Nagulat pa nga raw si Leo na alam ni mama kung saan nanggaling ang aklat na yon. Marami na raw kaaway si tatay at nasa panganib na ang buhay nito. Kaya kung maaari ay pabayaan na lang ni mama si tatay. Sinabi lang daw ni Leo ang katotohanan kay mama dahil nakukonsensya ito kapag nakikita si mama na karga ako. Pinagluluksa pa rin daw kasi ni mama ang isang walang kwentang tao. Ang gusto raw ni Leo ay mag-move on na si mama. Humingi siya ng tawad dahil sa paglilihim at sa pakikipagsabuatan kay tatay. Pinatawad naman daw ito ni mama at pagkatapos ng usapang yun ay hindi na nagpakita pa si Leo magpasa hanggang ngayon. Hinala ni mama ay nasa Samar ito kung saan yun ang probinsya niya. 6 years old na ako nang makilala ni mama si papa at nagpakasal sila. Alam ko noon na may iba akong ama pero sabi ni mama ay wag ko na raw hanapin ang walang kwentang tao. Manloloko raw ang totoo kong ama. Isang tipo ng tao na ikahihiya kong tawaging ama. Si papa raw ang ama ko kaya wag na akong maghanap ng iba.
Tinanggap ko naman yun at hindi ko na nga hinanap si tatay. Kaya nabigla rin ako nang bumisita kami sa lamay niya noon. 38 years old na ako ngayon. Mahigit 20 taon nang patay si tatay at wala na kaming balita kina Lilia. Hindi namin alam kung niresbakan pa uli sila ng mga kalaban ni tatay. Kawawa naman sila kung ganoon dahil wala namang alam si Lilia sa mga katarantaduhan ni tatay. Oo, ewan ko rin. Baka alam din niya kasi. Base na rin sa kwento ni Leo ay naaambunan si tatay ng salapi noong kaibigan niyang mayaman. Siyempre, sino pa bang makikinabang noon kundi si Lilia? Maliban na lang kung mahilig pa rin sa babae si tatay kahit noong mag-asawa na sila ni Lilia at ginagamit niya ang pera para sa pambababae. Ewan ko sa kanya. Sa dami ng tinago niya kay mama, hindi na ako magtataka kung marami rin siyang sinikreto kay Lilia. Salamat na lang dahil kung hindi sa kanya ay wala naman ako rito sa mundo. At salamat din dahil iniwan niya kami. Wala siguro kaming matinong buhay ni mama kung nagsasama pa rin sila. Baka nadamay na kami sa pamamaril sa kanya ng mga taong naatrasuhan niya. Ginagalang ko pa rin siya kahit hindi niya yun deserve. Kaya hindi ko binanggit ang pangalan niya. Ayokong sa akin magmula ang pagkalat ng baho niya. Lalabas din naman yun kahit hindi ko ibalandra. Sabi nga ni mama ay walang lihim ang hindi nabubunyag. May gusto akong ibahaging kwento na nangyari noong high school ako. Bago ang lahat, ako nga pala si Pablo. Graduating na ako noon sa high school. 4th year na ako. Wala pa rin akong maisip na kursong kukunin sa kolehiyo. Nakatambay kami noon sa isang tindahan sa tapat ng paupahang bahay ni Aling Baby nang may tumigil na tricycle. Lumabas ang isang matandang lalaki na may 2 malaking bag. Nagbayad siya sa driver tapos pumasok dun sa bahay. Malaking bahay yung paupahan na yon. Konkreto at saka may malaking bakod. Madalas malalaking pamilya ang umuupa dun. Kaya nagtaka kami kung bakit mag-isa lang yung matanda. Alam naming nandoon si Aling Baby sa loob. Nag-uusap sila nung matanda. Hinayaan na lang namin. Madalas kasi hindi tumatagal yung mga tenant ni Aling Baby kahit mura na yung bigay niya sa bahay. Ayon sa mga chismis, haunted daw yung lugar. May multo sa gabi. Kaya rin kahit sila Aling Baby ay ayaw tumira doon. Nung lumabas si Aling Baby sa bahay, binibilang niya na yung pera ng upa at advance nung matanda. Ilang linggo lang ang lumipas. Nalaman namin na isa palang albularyo ang matanda na yon. On-call albularyo siya. May mga customer kung saan saan. Hindi halata kasi sa lugar namin, iniiwasan siya ng mga tao. Pati nga ako. Tumatawid pa talaga ako ng kalsada kapag alam kong makakasalubong ko siya. Paano naman kasi? Sobrang nakakatakot nung matanda. Nakakatakot yung mga titig niya. Para kang may nagawang masama sa kanya kung tumitig. Yun bang parang tinitignan ka hanggang sa kaloob-looban mo. May iba pang kapitbahay na nagsasabing may kinakausap daw ito mag-isa. Naririnig daw nila na parang may kakwentuhan. Sa gabi rin, kahit wala namang ibang tao sa bahay ay maririnig mo ang boses nito na umaabot hanggang sa labas. Kwento nung tanod na kakilala ko, minsan na raw nilang naabutan sa kalsada yung matanda. Gabi na yun, halos 12:00 na ng gabi. Tinanong daw nila kung anong ginagawa nito sa kalsada. Sagot nito ay may hinahanap lang daw siya. Sabi nung tanod, pulang-pula daw yung mata nung matanda. Parang nakadrugs na ewan. Kalaunan, nalaman ko na Santiago pala ang pangalan nung matanda. Isang beses nalaman namin na ginamot pala ni Santiago ang anak ng isa sa mga kagawad sa barangay namin. Yun na yung simula ng pagtanggap namin sa kanya bilang residente ng lugar. Kasi simula nun, siya na lagi ang tinatawag ng mga tao tuwing may trabaho na kailangan ng isang albularyo. Mga multo, duwende, engkanto. Magaling na albularyo si Santiago.
Basta siya ang tinawag ay nagagawa niya agad ng paraan ng problema. Napapaalis niya ang dapat paalisin. May mga patakaran lang siya na hindi namin maintindihan. Una, walang magsusuot ng rosaryo o crucifix. Tapos ay bawal din daw na ganapin ang panggagamot sa bahay niya. Akala namin arte lang niya yon bilang isang matandang mag-isang namumuhay. Pero malalaman namin na may dahilan pala kung bakit niya pinagbabawal ang mga ganito. May pasok ako noon. Hapon na at bagot na bagot ako kasi malapit na yung uwian. Nung sumilip ako sa bintana, nakita ko na nagsisitakbuhan yung mga estudyante na third year. Tinuro ko yon kay ma'am. Nalaman namin na 4 sa mga babaeng estudyante ang sinaniban daw ng demonyo. Kwento nung isa, sobrang lakas daw ng mga babae na kahit 5 na silang lalaki ay hindi pa rin nila magawang mapigilan yung isang babae. Tumitilapon daw sila sa lakas. Tapos yung boses ng mga babae, parang pinaghalong boses ng kung sino-sinong mga matatandang lalaki. Yung mga mata naging puti. Tapos yung iba, nagsusuka ng kakaibang klaseng likido sa sahig. Nagtawag sila ng mga gwardya at iba pang guro. Pero wala silang nagawa sa pagwawala ng 4 na babae. Naisipan ng isa sa mga rumisponding guro na tawagin si Santiago. Total daw ay malapit lang naman ang bahay nito sa school. Yung gwardya mismo ang nagsundo kay Santiago, sakay ng tricycle niya. Mga 15 minutos ay bumalik na yung gwardya, kasama na niya yung albularyo. Bumaba ito at pinaalis yung mga estudyante at gurong nakapalibot. Una, nagdasal siya. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng dasal yon. Siguro ay Latin. Tapos ay nilapitan niya isa-isa yung mga batang babae. Kinausap niya ang mga ito. Binubulungan na parabang nakikipagkwentuhan pa siya sa mga nilalang na sumanib sa mga estudyante. Naging kalmado yung 4. Sabi ni Santiago, kailangan niya raw ng 1 litro ng Coke, yung hindi malamig. Humingi din siya ng 4 na baso. Pinuno niya yung 4 na baso. Tapos may langis siyang inilabas galing sa bag na lagi niyang dala. Pinatak niya doon yung langis at umusok yung Coke sa baso. Nagdasal uli siya. Matagal. Tsaka niya ito binigay sa mga estudyante na nakaupo sa sahig. Ininom nila yon. Tapos ay bumalik sa pagkakaupo. Kumuha ng kandila si Santiago. Sinindihan niya ito sa harap ng 4 na estudyante. Nagulat kami nung biglang tumaas yung liyab ng mga apoy ng kandila. Noon lang ako nakakita ng ganoong klaseng apoy galing sa isang kandila. Tapos habang tumatagal ay yung mga puting kandila nagiging itim. Paliwanag ni Santiago, pinapasa niya raw sa kandila yung mga nilalang na sumanib sa mga babaeng estudyante. Kaya raw ito unti-unting nagiging itim. At oras na purong itim na yung kandila, ibig sabihin ay wala nang sanib yung estudyanteng babae. Nawala yung apoy nung tuluyang naging itim yung kandila. Parang nahimatay din yung mga babae. Tinawag ni Santiago yung mga guro. Sabi niya dalhin ito sa klinik para makapagpahinga. Paalala rin ito na yung ininom daw nilang Coke ay isusuka rin nila. Kaya mas mabuti nang may nakaabang na mga balde sa gilid ng kama ng mga estudyante. Sinunod naman siya ng mga guro. Pinagtinginan siya ng mga estudyante habang naglalakad palabas ng paaralan. Namangha lahat sila sa ginawa ni Santiago. Sa pagkakataong yon, maging ako ay naniniwala na isang magaling na albularyo si Santiago. Nakakatakot lang siyang tignan, pero alam niya ang ginagawa niya. Lumipas ang mga taon. Tumuntong din ako ng college. Kinuha kong kurso ay criminology. Malapit lang yung university na pinag-aaralan ko. Si Santiago nanggagamot pa rin siya ng mga tao. Second year ako sa kolehiyo nang may mangyaring kakaiba sa lugar namin. Nung una, mga hayop lang ang nawawala. Mga alagang hayop na bigla na lang hindi umuuwi sa bahay. Aso, pusa.
Kahit yung alagang kambing ni Manong Fred nawala rin daw. Walang patawad. Kahit yung mga nakataling aso sa gate ng bahay ay naglalahong parang bula. At matapos yung mga hayop ay mga bata naman. Unang nawala yung anak ng janitor sa munisipyo na si Win. Kwento nito, susunduin niya raw sana sa elementary school yung anak niya. Kaso hindi niya raw ito nakita doon sa school. Ang sabi ng mga kaklase niya, hindi raw pumasok ang bata. Nagkagulo sa buong barangay. Baka raw kasi may kidnapper na. O kaya naman baka aswang yung kumuha sa anak ni Win. Ikalawang nawala ay yung anak ng tindera sa market, si Aling Mary. Galing din daw sa paaralan yung anak niya, pero hindi rin umuwi tulad ng anak ni Win. Nireport nila ito sa mga pulis at tanod dahil nga sa nangyari ay nagkaroon ng curfew sa lugar namin para sa mga menor de edad. Ilang buwan naghanap lahat ng otoridad, kabilang na yung ibang volunteers, pero hindi talaga nahanap yung mga bata. Ni bakas nila ay wala man lang nakuha ang mga pulis. Hula nila, hindi galing sa barangay namin ang salarin, kasi halos kilala na rin daw namin ang bawat isa. Ang huling naging biktima ay yung pamangkin kong si Jewel. Mabait siyang bata. Grade 3 pa lang. Matalino, laging honor sa klase. Kapag dumadalaw ako sa kanila, gustong gusto niya na nagpapabasa sa akin ng mga storybook niya. Nawala raw si Jewel nung pauwi ito galing klase. Hapon na yon. Wala siyang kasabay na kaklase kasi dumaan siya sa market. May bibilhin daw sana na kung ano. Tapos ayun nga, hindi na siya umuwi. Hinanap siya nila ate ng isang buong linggo. Hindi sila tumigil sa paghahanap, pero wala talaga. Kami ng mga kaibigan ko, naghanap rin kami sa lahat ng parte ng barangay, pati dun sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng mga pulis. Nagtanong-tanong kami, pati sa kabilang barangay. Naisip namin, siguro nga, iisa lang ang salarin. Kaya kung sakaling mahanap namin ang isa sa mga bata, ay mahahanap na rin namin kung saan matatagpuan yung iba. Hanggang sa sabihin sa akin ng kaibigan ko na ang pinaka kaduda-dudang residente raw sa aming lugar ay si Santiago. Napaisip ako, tama siya. Sabi ko, bakit hindi natin akyatin yung bahay na inuupahan ni Santiago? Titignan lang namin kung may kaduda-dudang bagay doon na po pwedeng maging lead ng mga pulis sa mga nangyayari. Nagkasundo kaming magbabarkada. Hating gabi namin papasukin yung bahay ni Santiago. Naghintay pa ako na makatulog sila mama bago ako lumabas ng bahay. Naabutan ko yung mga kaibigan ko na nasa waiting shed na. Naghihintay na sa akin. Mataas nga yung bakod ni Santiago, pero handa kami. Nagdala kami ng hagdan para madaling maakyat yung bakod. Nagpaiwan yung isa sa labas, tapos tinawid namin yung hagdan papasok para mabilis din kaming makalabas. Ang tahimik ng bahay ni Santiago. Halos walang ilaw, para bang bahay na walang nakatira. Yung mga bintana hindi man lang napupunasan. Sobrang alikabok na. Nung maglakad kami papunta sa harap ng bahay, ay tumambad sa amin yung nagtataasang damo na halatang ilang taon nang hindi nagagapas. Sumenyas ako na huwag kaming maingay. Tapos sumilip kami sa mga bintana. Kailangan pa naming punasan yung makapal na alikabok para makita yung loob ng bahay. Pagsilip ko, naaninag ko yung napakaruming sala. May bundok ng basura sa gitna ng sala. Mga pinagkainang plato, balat ng chichirya, bote ng alak at kung ano-ano pang hindi ko maipaliwanag na bagay. Siguro kung maaamoy ko lang yung loob ng bahay ay masusuka ako dahil sa mga nabubulok na prutas doon. Sumenyas uli ako sa kanila. Sabi ko, doon naman kami sumilip sa ibang bahagi ng bahay. Nung marating ko yung bintana, nakita ko na yun lang ang may ilaw sa lahat ng kwarto. Pinunasan ko yung alikabok at sumilip. Yun ang pinaka-weirdong bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Kahit hanggang ngayon
napapanaginipan ko pa rin ang nakita ko sa loob ng kwartong yon. Nasa gitna si Santiago nung kwarto. Wala nang kama doon. Napapalibutan siya ng mga kandila na nag-aapoy. Tapos nakadrawing sa sahig ang isang malaking bituin na may 6 na kanto. Napanood ko na yun dati sa mga pelikula. Yung bituin na yun ang ginagamit ng mga satanista kapag may ritual silang ginagawa. Nung ibaling ko ang tingin ko sa dulo ng kwarto, may malaking rebulto doon ng isang nakarobang nilalang na ang ulo ay sa kambing. Kulay itim ang rebultong ito. Nagdudugo ang mata ng rebulto. Parang umiiyak. At sa paanan ng rebulto, nakita ko yung ulo ng 3 batang nawawala. Kasama na si Jewel. Sa pagkakataon na yon ay gusto ko nang sumigaw, pero hindi ko ginawa. Mas nangibabaw ang takot ko na kung marinig niya kami na sumisilip sa bahay niya, ay baka kung ano ang gawin niya sa aming magbabarkada. Sumilip din yung kasama ko. Nagkatinginan kaming lahat at nakita ko sa mga mukha nila ang takot. Umakyat agad kami sa bakod gamit yung hagdan at imbis na umuwi, tumuloy kami doon sa bahay namin. Tinatanong nung kaibigan naming naiwan kung ano raw ang nakita namin, pero walang gustong magsalita. Walang nakatulog sa amin nung gabing yon. Paano ka ba naman makakatulog kung makakita ka ng isang satanista na gumagawa ng ritual gamit ang ulo ng mga batang babae para ialay sa demonyong Diyos? Nung medyo kumalma na kami, kinuwento namin sa kanya kinabukasan ang nakita namin. Hindi siya naniniwala nung una. Pinagkakaisahan lang daw namin siya. Pero nung tumingin siya sa mukha ko, mukhang nakumbinsi siya na totoo yung takot ko. Tinanong ko sila kung anong dapat naming gawin at iisa lang ang naging desisyon namin. Sabihin sa lahat ng residente ng barangay ang ginagawa ng albularyo na yon sa bahay niya. Ang unang pinagsabihan ko ay yung mga magulang ko, tapos yung ilang kapitbahay namin. Mabilis kumalat yung balita. Matapos ang tanghali, buong barangay na ata ang nakaalam sa nakita namin sa bahay ni Santiago. Sabi ni Aling Baby, hindi niya raw alam na ganoon na pala ang nangyayari doon. Hindi niya raw kasi chinecheck yung bahay kasi laging advance kung magbayad itong si Santiago. Nag-usap-usap ang mga tao. Sabi nung iba, ipahuli sa pulis, pero kumontra yung mga magulang ng mga batang pinatay ni Santiago. Sabi nila masyadong magaan ang parusang habang buhay para sa matandang yon. Dapat daw ay sila mismo ang magparusa sa ginawa ni Santiago. Bago gumabi ay nagtipon-tipon ng mga tao doon sa barangay hall. Hiningi nila kay Aling Baby ang susi ng gate at nang pumatak ang 8:00 ng gabi, pinuntahan ng mga tao yung bahay ni Santiago. Binuksan nila yung gate at agad silang sumugod sa loob. Sinira nila yung pinto. Tumambad yung napakaraming basura sa sala, pero walang pakialam yung mga tao. Hinanap nila yung kwarto ni Santiago. Sa pilitan nitong binuksan at natagpuan nila yung matanda na nakaluhod sa harap ng kambing na rebulto. Nagdarasal. Kinuha ni Kapitan yung mga ulo ng batang babae. Yun na lang ang natitira sa katawan nila. Tapos ay binigay niya ito sa mga magulang ng mga bata. Kinaladkad yung matandang si Santiago sa kalsada, papunta doon sa basketball court. Habang naglalakad ay umuulan ng mga suntok at sipa sa kanya. Nung marating namin yung court, halos hindi na makilala yung matanda. Wala na siyang suot na damit kasi pinagpupunit na ng mga tao. Si Kapitan ang kumausap sa albularyong matanda. Tinanong niya kung siya ba ang kumidnap at pumatay sa 3 batang babae na matagal nang nawawala. Hindi na tumanggi pa si Santiago. Ang sabi niya, nagawa niya lang daw yun dahil sinabi sa kanya ng Diyos na kailangan niya ng 3 alay sa pagdarasal. Ginawa lang daw niya ang pinag-uutos ng kanyang Diyos. Sa pagkakataong yon, alam ko na wala na sa tamang katinuan si Santiago. Malamang ay dahil na rin yun sa mga drugs na ginagamit niya.
nabago ang takbo ng pag-iisip niya at umabot pa sa puntong akala niya ay sumasamba siya sa isang Diyos. Biglang may tumamang bato sa ulo ni Santiago. Paglingon ko, galing yon doon sa isa sa mga magulang nung namatay na bata. Inawat ni Kapitan ng mga tao. Sigurado kung hindi niya ginawa yon, ay nilamon na ng mga galit na tao si Santiago. Sabi niya isusurrender daw nila sa pulis ang albularyo para na rin dumaan sa tamang proseso ang lahat. Nakasuntok at sipa na rin daw naman ang lahat kay Santiago. Sapat na raw muna yon. Dinala sa pulis si Santiago. Pinatawan siya ng ilang kaso at ayon sa mga nalaman ko, habang buhay na pagkakakulong ang sintensya niya. Nahanap doon sa bahay ang droga na halos araw-araw daw na ginagamit ni Santiago. Halos hindi na nga raw ito kumakain dahil sa sobrang pagka-addict. Yung bahay na yun binenta ni Aling Baby sa isang mayamang politiko. Giniba at magpasa hanggang ngayon ay bakanting lote pa rin. May mga kwento-kwento na nakikita daw nila sa bakanting lote na yon ang kaluluwa ng mga batang pinaslang at pinugutan ni Santiago. May ilan na hindi maipaliwanag na detalye ang palaisipan sa amin. Ano kayang ginawa niya sa katawan ng mga bata? At isa pa, bakit kaya hindi na agnas yung mga ulo nila? Siguro naman po ay hindi lang ako ang naniniwala na tayo ay nabubuhay sa mundo na puno ng hiwaga. May kanya-kanya tayong karanasan na magpapatunay niyan. At yung naging karanasan ko ang isa sa patunay na meron talagang mga kababalaghan sa mundo. Dahil hindi lang ang mga tao ang nakakasalamuha natin dito, kundi marami pang ibang nilalang. Ako po si Claudio. Nakatira sa isang tahimik na bayan sa Laguna. Isang beses ay tinubuan ng mga butlig-butlig ang kapatid kong si Syra. Nataranta ako nun kasi wala yung mama at papa namin. Nagpunta sa Batangas dahil may inaasikaso silang lupa at aabutin daw sila ng 3 araw doon. 23 na ako noon at yung kapatid ko naman ay 17. Nagtatrabaho ako sa Nyugan at nung hapon ngang yun, pag uwi ko ay nadatnan ko nang namimilipit si Syra. Kamot din siya ng kamot dahil nagkalat yung mga butlig sa katawan niya. Mahapdi raw at makati. Biglaan lang ang pagkakaroon niya nun dahil nung umaga naman pag alis ko ay wala pa siya nun. Ang pera ko lang nun sa bulsa ay yung panggastos namin sa 3 araw na iniwan nila mama at pambayad sa tindahan. Pero alangan namang tiisin ko yung kapatid ko. Kaya hindi na muna ako nagbayad sa utang namin sa tindahan. Dinala ko muna siya sa doktor. Niresetahan lang siya ng mga pamahid. Tapos meron ding tablet. Pero makalipas ang 2 araw ay lalo lang dumami yung mga butlig niya sa katawan. Ibabalik ko sana siya sa doktor nung isang matandang lalaki ang humarang sa amin. Nagpakilala siya sa akin na si Mang Teban. Bago namin siyang kapitbahay. Doon siya nakatira sa paupahan ni Aling Maming, nakatabi lang ng bahay namin. Kaya niya kami hinarang ay dahil nakita niya yung mga butlig ng kapatid ko sa braso at binti. Sabi niya wag ko raw ipadoktor at siya na ang bahala. Isa raw siyang albularyo. Bumalik kami sa bahay at pinatuloy si Mang Teban. Sa dami raw ng nakita niyang iba't ibang klaseng butlig ay alam na niya kung ano ang nasa katawan ni Syra. Isa raw yung kulam. Tinanong ko siya kung makakaya ba niyang gamutin ang kapatid ko. Tumango siya. Sabi ko magkano naman. Huwag ko na lang daw intindihin ang bayad. Gusto lang niyang makatulong. Unang beses ko pa lang na makita si Mang Teban noon. Kaya may pagdadalawang isip ako kung pagkakatiwalaan ba namin siyang magkapatid. Pero dahil hindi na raw matiis ng kapatid ko ang nararamdaman niya, kaya sabi niya sa akin papayag na raw siyang magpagamot sa albularyo. Ang sabi kasi ni Mang Teban, kailangan naming maniwala sa kanya para hindi makontra ang gagawin niyang panggagamot. Matapos tawasin ni Mang Teban si Syra nung umaga, ay bumalik siya nung gabi para sa una niyang orasyon. Ang sabi niya ay hindi maglilipat ang linggo
At mawawala na rin ang mga butlig ng kapatid ko na likha raw ng isang mangkukulam na hindi pa ganoon kabihasa. Posible raw na kinaiinggita ng kapatid ko o kaya ay kinainisan. Tinanong ko siya kung malalaman ba niya kung sino ang may gawa. Pero sabi naman niya ay hindi na importante yon. Ang mahalaga raw ay mapagaling niya si Syra at mabigyan ng proteksyon. Kailangan lang daw mag-ingat ng kapatid ko sa mga taong nakakasalamuha. Iwasang magsungit o magpakita ng hindi maganda, lalo na sa mga taong hindi kilala. Aminado naman ako na may kasungitan nga si Syra. Palibhasa ay na-spoil nila mama at papa. Nakakagulat na sa loob nga lang ng 3 gabi na pagpapabalik-balik ni Mang Teban sa amin para gamutin yung kapatid ko, ay unti-unti nang nababawasan yung mga butlig sa katawan niya. At hindi natapos ang linggo na yun ay tuluyan siyang gumaling. Kaya ganun na lang yung pasasalamat namin kay Mang Teban. Pati sina mama at papa nalaman yung nangyari pag uwi nila, kaya sobrang pasasalamat din sa matanda. Kaya tuwing magluluto ng ulam si mama ay lagi niyang pinadadalhan sa amin ng ulam ang bago naming kapitbahay. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit laging saradong-sarado ang bahay ni Mang Teban. Ni hindi ko siya nakitang nagbukas ng bintana kahit sa umaga. Naisip ko tuloy kung may pinagtataguan ba siya o may tinatago siya. Isang beses nagluto si mama ng merienda. Tulad ng inaasahan ko ay nagpabigay na naman siya kay Mang Teban. Ginataang saging yung dala ko habang kumakatok sa bahay ni Mang Teban. Nakailang katok na ako pero mukhang wala yata siya roon, kaya babalik na lang sana ako sa amin. Pero bigla akong nakarinig ng malakas na kalabog sa loob. Pumihit ako pabalik sa harapan ng pintuan. Dinikit ko yung tenga ko sa pinto, tapos pinakinggang mabuti kung mauulit pa yung narinig ko. Sigurado kasi ako na doon yun nanggaling. Hindi nga ako nagkamali. Maya-maya ay kaluskos naman ang narinig ko, kaya tumawag ulit ako at kumatok. Nagulat pa ako nung bigla na lang magsalita si Mang Teban mula sa likuran ko. Sabi niya ano raw kailangan ko. Iniabot ko agad sa kanya yung tasa ng ginataang saging. Pinabigay ka ako ni mama. Tapos hindi na ako nakatiis na hindi sabihin yung narinig kong paglagabog at yung pagkaluskos sa loob ng bahay niya. Tinanong ko pa kung may kasama siya roon at dinugtong ko na rin ang tanong kung bakit ba laging saradong-sarado ang bahay niya. Sinagot naman niya ang tanong ko. Wala raw siyang ibang kasama kaya baka pusa lang ang narinig ko mula sa loob. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko kung bakit sarado lagi ang pinto at bintana ng bahay niya. Nung sinabi ko yun kina mama at papa, ang sabi nila ay hayaan ko na lang daw kasi ganun talaga ang mga albularyo. Nabubuhay sila sa mga kababalaghan. Posible raw na nag-iingat lang si Mang Teban sa mga kalaban niyang masasamang elemento, kaya ganoon. Hindi ko na lang din pinansin. Patuloy pa rin kaming nakikipagmabutihan kay Mang Teban. Tinatanaw kasi naming utang na loob sa kanya yung paggaling ng kapatid ko. Hanggang isang beses, araw ng linggo, wala akong pasok noon sa Nyugan. Nakatambay lang ako sa balkonahe namin nung mapatingin ako sa bintana ng bahay ni Mang Teban. Para akong namalikmata kasi nakita kong nakabukas yun. Maliit na bukas lang, para bang sumilip lang, pero nagbukas talaga. At nakita mismo ng mga mata ko na babae ang sumilip mula roon. Ang unang tumakbo sa isip ko noon may babaeng tinatago si Mang Teban sa bahay niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko habang nakatitig pa rin ako sa bintana at hinihintay na muli yung magbukas. Siguro wala si Mang Teban sa loob kaya nagawa ng babae na sumilip. Hindi ako mapakali. Parang may nagtutulak sa akin na alamin ang lihim ng albularyo sa loob ng inuupahan niyang bahay. Gusto ko sanang sabihin kina mama at papa yung nakita ko, pero nagdadalawang isip ako. Hanggang sa napagpasyahan kong wag na munang sabihin sa kanila. Ako na lang muna ang aalam kung ano ba talaga yung nakita ko.
kung totoo nga bang babae o baka naman multo lang. Kung ano-ano talaga yung pumapasok sa isip ko nung mga sandaling yon. Ang ginawa ko, lumapit ako sa bahay nila Mang Teban tapos kumatok. Kunwari may itatanong ako sa albularyo. Mukhang wala naman doon yung matanda kasi pag nandoon siya ay nagbubukas agad ng pinto. Nag-isip ako ng ibang sasabihin. Sabi ko kung sino man ang nasa loob, buksan na sana niya yung pinto. Hindi ka ako masamang tao. Paulit-ulit yung sinasabi ko. Hanggang sa maya-maya ay unti-unting nagbukas yung pinto. Nagulat ako sa nakita ko. Isang napakagandang babae. Parang diwata yung ganda niya. Tingin ko nga magkasing edad lang kami o mas bata pa siya sa akin. Alam kong ganoon lang ang edad niya kahit kulay gray ang buhok niya. Tapos sobrang puti ng kulay ng balat. Hindi agad ako nakapagsalita. Saglit akong natulala. Nakatitig lang ako sa kanya. Yung babae nakatingin lang siya sa akin na parang nahihiya o natatakot. Tapos bigla siyang tumalikod at papasok na uli sa bahay nila. Pero pinigilan ko siya. Sabi ko saglit lang. Huminto muna siya at tumingin uli sa akin. Sinamantala ko na yung pagkakataon. Nagpakilala ako sa kanya at paulit-ulit ko pang sinabi na hindi ako masamang tao. Parang nakumbinsi ko naman siya. Pautal-utal siyang nagsalita. Sinabi sa akin yung pangalan niya. Siya raw si Kakay. Iniabot ko yung kamay ko sa kanya para makipagkamay. Mukhang hindi niya alam ang gagawin niya, kaya ako na lang mismo ang kumuha ng kamay niya. May mga itatanong pa sana ako sa kanya nung bigla kong marinig yung galit na boses ni Mang Teban. Sinigawan niya si Kakay at sinabihang pumasok sa loob. Ninervyos ako noon. Doon ko lang narinig na nagtaas ng boses si Mang Teban. Dinipensaan ko agad si Kakay. Sabi ko nakipagkilala lang ako sa kanya. Wala naman kaming ginagawang masama. Sabi ni Mang Teban, hindi ko raw maiintindihan ang sitwasyon nila. Kaya mas mabuti raw na kalimutan kong nakita ko at nakilala ang anak niya. Anak pala niya yun. Ako naman mapilit din. Sabi ko kahit ano pang sitwasyon nila, kaya ko namang intindihin. Basta ipaliwanag lang niya sa akin. Pero ang sagot niya, hindi niya kailangang magpaliwanag. Tapos pinagsarhan na ako ng pinto. Kung sa bagay, naisip ko rin na may punto naman si Mang Teban doon. Sino nga ba ako para pagpaliwanagan niya ng sitwasyon nilang mag-ama? Gustong-gusto ko sanang sabihin kina mama ang tungkol kay Kakay. Pero ewan ko ba kung anong pumipigil sa akin. Bakit hindi ko masabi-sabi? Hindi na ako mapakali nun mula nang makita ko si Kakay. Kahit kakaiba yung itsura niya at pagkilos, naging interesado talaga ako sa kanya. Nung panahon na yon, isang beses pa lang ako nagka-girlfriend. Nung high school pa ako. Hindi na nasundan yon. At kay Kakay lang ako nagkaroon ulit ng interes sa babae. Kaya inabangan ko na lagi ang pag-alis ni Mang Teban para makatok ko si Kakay. Pinagbubuksan naman niya ako. Tingin ko interesado rin siya sa akin. Kasi kung hindi ay hindi niya ako kakausapin. Lalo pa at mukhang hirap na hirap siya sa pagsasalita. Hindi ko alam kung inborn yun o sakit o ano. Basta meron siyang diferensya sa pagsasalita. Okay na sana Kontento na sana ako sa pasaglit-saglit naming pagkikita ni Kakay. Kundi lang kami nahuli ni Mang Teban. Naabutan na naman kami at talagang nagalit na siya sa akin. Sabi ko naman malinis ang intensyon ko kay Kakay. Kilala naman niya ako. Mabuti naman akong tao. Pero parang wala namang pakialam si Mang Teban sa mga sinabi ko. Basta giniit pa rin niya na hindi ko maiintindihan ang sitwasyon nila. Nung sumunod na umalis ang albularyo, hindi na ako pinagbuksan ng pinto ni Kakay. Pero narinig kong nandoon lang siya sa loob na parang umiiyak. Nag-alala ako kaya naghanap ako ng paraan para makapasok sa bahay nila. Mabuti na lang at may sirang dingding sa bandang gilid. Bahala na kung anong maging resulta ng pagpapalaki ko ng sira. Basta walang ibang laman ang isip ko noon kundi ang malaman ng kalagayan ni Kakay.
Kahit kasi ilang beses na kaming nagkausap ay hindi pa rin niya nasabi sa akin kung bakit siya kinukulong ng tatay niya. Kahit anong pilit ko, ayaw niyang sabihin sa akin. Hindi naman ako nabigo na makadaan sa butas ng dingding. Nabigla ako dahil nakita kong nakatali si Kakay sa upuan. Medyo maluwag yung busal sa bibig niya, kaya kahit papano ay narinig ko pa yung pag-iyak niya. Nagmamadali akong mapakawalan siya dahil baka maabutan pa kami ni Mang Teban. Nung mapakawalan ko na siya, ay sinabihan ko siyang magdala siya ng ibang gamit at itatakas ko na siya. Hindi na kasi tama yung ginagawa ni Mang Teban. Bakit kailangang iwanan niya ng nakatali ang anak niya para lang hindi makipagkita sa akin? Hindi na nga niya pinapalabas At kung nagkikita man kami ay doon lang sa harap ng bahay nila. Nasa loob pa nga rin ng bahay si Kakay dahil nasa pintuan lang. Palabas na kami ng bahay. Nang pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa amin si Mang Teban. Nakita niyang hawak ko yung kamay ni Kakay at hawak ko naman sa isang kamay ko ang isang bag. Napalunok ako sa sobrang nerbiyos nung mapatingin ako sa nanlilisik na mga mata ng albularyo. Nabigla talaga ako nung bigla na lang niya akong suntukin sa muka. Sa sobrang lakas ng suntok niya ay natumba ako. Tinayo niya ako habang nakahawak sa kwelyo ng damit ko. Sinabihan na raw niya ako bakit daw napakatigas ng ulo ko. Sabi ko kasi naaawa ako kay Kakay dahil kinukulong niya sa bahay. Bakit hindi niya ako hayaan na mabuhay ng normal? Napaupo si Mang Teban na parang nanghina sa sinabi ko. Kung pwede nga lang daw, at saka mahinang lumabas sa bibig niya na hindi naman daw talaga normal na tao ang anak niya. Natigilan ako sa sinabi ni Mang Teban. Pinapasok niya sa kwarto si Kakay at saka ako kinausap sa sala. Sa tingin ko, napilitan na lang siyang ikwento sa akin yung dahilan kung bakit ganoon na lang ang pag-iingat niya sa anak niya, kung bakit niya tinatago sa mga tao. Sabi niya, binata pa lang siya ay isa na siyang albularyo. Nasa lahi raw nila yon. Isang beses habang nangangahoy siya sa gubat ay may natagpuan siyang babae na nakahandusay at walang malay. Nung lapitan niya at suriin, bilang albularyo nga siya ay nalaman niyang hindi yun pangkaraniwang babae. Alam niya na ibang uri daw yun ng nilalang. Sa tingin niya ay isang babaeng engkanto. Ewan daw niya kung anong pumasok na kademonyohan sa utak niya at bigla niyang naisip na galawin ang engkantong babae habang walang malay. Para bang naakit siya na maranasan ang makipagtalik sa isang engkanto. Nung matapos daw siya ay iniwan na niya yon. Pero nung makauwi na siya ng bahay ay hindi siya pinatahimik ng konsensya niya. Kaya bumalik siya sa gubat. Binalikan niya yung babae at ang balak niya ay tulungan yon. Kaso pagbalik niya ay wala na roon yung babae. Hindi muna siya umuwi. Hinanap niya. Nagpaikot-ikot siya sa gubat hanggang sa abutan na siya ng pagbaba ng araw. Kaya napilitan na rin siyang umuwi. Nung mga sumunod na araw ay hindi pa rin siya tumigil sa kakahanap doon sa babae. Nagsagawa rin siya ng orasyon. Inalam niya kung paano tumawag ng engkanto. Hindi nga lang naging epektibo ang mga ginawa niyang orasyon at mga ritual. Pinigilan na siya ng tatay niya at sabi ay baka mapahamak lang daw siya kung ibang engkanto ang tumugon sa pagtawag niya. Nakinig naman siya sa tatay niya. Makalipas ang mahigit 1 taon, hindi na niya inaasahan na makikita pa ulit yung babaeng engkanto. Isang beses nung nangangahoy uli siya, inabutan siya ng malakas na ulan. Tatakbo sana siya pa uwi pero natigilan siya nung makita ulit niya yung babae. May kasamang dalagita. Ang sabi ay yun ang naging bunga ng ginawa sa kanya ng albularyo. Kailangan daw kupkupin ng albularyo ang anak nila dahil maraming nagtatangka sa buhay ng dalagita sa mundo nila. Opo, dalagita na agad ang anak ng engkanto kahit na 1 taon pa lang ang nakalipas.
Bumagal lang daw ang paglaki ni Kakay noong nandito na sa mundo natin. May sinabi yung babaeng engkanto. Pagdating daw ni Kakay sa ika-20 taon ay mamamatay siya. Wala raw makakapagligtas sa anak nila dahil yun talaga ang kapalaran ng kalahating tao at kalahating engkanto. Nakatakda raw talagang mamatay sa ganoong edad. Kung sa lugar ng mga engkanto lumaki si Kakay, ay mas mapapadali ang kamatayan niya dahil mabilis lumipas ang edad nila ron kumpara raw sa atin na mabagal ang pagtanda, kaya matagal pang nakasama ni Mang Teba ng anak niya. Sa lahat ng mga narinig kong pinagtapat ng albularyo, para lang akong nakinig ng kwentong pantasya, hindi makatotohanan. Sabi ko sa sarili ko baka gawa-gawa lang yon ng albularyo para lang mailayo sa akin si Kakay. Ang sabi pa niya, ilang taon na siyang nag-aaral ng iba't ibang ritual at orasyon para hindi mangyari sa anak niya ang sinabi ng babaeng engkanto. Kasi syempre, minahal na rin niya yung anak niya dahil matagal na rin niyang nakasama at inalagaan. Ang tungkol daw kay Kakay ay alam ng mga magulang niya at bago mamatay ang tatay niya ay sinabihan siya na huwag nang ipaglaban ng anak dahil yun daw talaga ang kapalaran ni Kakay. Pero hindi niya sinunod ang tatay niya at hanggang ngayon nga ay tinatago niya si Kakay at inilalaban. Ang alam niya kasi ay kukunin ng dalaga ng mga engkanto at doon dadalhin sa mundo nila ang labi ni Kakay. Yun daw ang ayaw mangyari ni Mang Teban, kaya palipat-lipat sila ng tirahan. Mula sa liblib na lugar nila sa ibang probinsya hanggang sa iba't ibang bayan. Takot siya na masundan sila ng mga engkantong kukuha kay Kakay. Kung sakali man daw na mamatay nga si Kakay, ay ipalilibing niya sa sementeryo. Hindi niya ibibigay sa mga engkanto. Tsaka niya ako tinanong kung naiintindihan ko na raw ba. Sa totoo lang ay malinaw ko namang narinig ang mga sinabi niya. Kaya lang ay napakahirap lang na paniwalaan para sa isang tulad kong normal na tao at walang karanasan sa mga kababalaghan, lalo na tungkol sa mga engkanto. Pero ayoko namang ma-disappoint sa akin si Mang Teban, kaya tumango ako. Sabi ko naiintindihan ko na po. Mga ilang araw pa ang lumipas. Pagkagaling ko sa trabaho ay napatingin ako sa bahay nila Mang Teban. Napansin ko na ilang araw na siyang hindi lumalabas. Nag-alala ako sa kanilang mag-ama, kaya kinatok ko sila. Hindi agad nagbukas ang pinto, pero hindi ako tumigil hanggang sa pinagbuksan na nga ako ni Mang Teban. Hinila niya ako papasok sa loob at sabi hindi na raw dapat ako nagpunta. Baka madamay lang ako. Tinanong ko kung ano bang nangyayari kasi hindi ko na nga siya nakikitang lumalabas. Sa tingin daw niya ay dumating na yung takdang oras ni Kakay kasi hindi na raw makabangon. Binabantayan daw niya. Pinuntahan namin si Kakay sa silid. Naupo si Mang Teban sa upuang malapit sa higaan. Hindi raw siya papayag na makuha ng mga engkanto ang anak niya. Sabi ko naman baka yun talaga ang dapat. Paano kung yung nanay niya mismo ang kumuha sa anak niya, yung babaeng engkanto? Hindi pa rin ba niya ibibigay? Pinaubaya naman sa kanya yung anak nila sa loob ng maraming taon. Kaya baka kahit sa labi na lang, mapagbigyan din niya yon. Hindi umimik si Mang Teban. Nanatili na lang siyang tahimik. Ako rin nanatili na tahimik. Nakatingin lang ako kay Kakay na nakapikit sa higaan. Dahil sa pagod ko sa nyugan kahit nakatayo ako, napapaidlip ako. Nung bigla akong magulantang sa sigaw ni Mang Teban. Inutusan niya ako na hawakan si Kakay habang siya ay nag-oorasyon. Bigla kasing lumakas yung hangin noon sa loob ng silid. Sinunod ko naman siya dahil medyo malakas nga yung hangin kaya hindi ko na lang basta hinawakan si Kakay. Niyakap ko na. Nabigla ako nung pagyakap ko kasi para akong yumakap sa sobrang lambot na marshmallow. Parang hindi na balat ng tao yung yakap ko. Tapos yung katawan niya parang binabanat. Alam mo yung pag nanggigigil ka sa baby o sa bata, pinipisil mo yung muka.
Gumaganon yung mukha niya. Parang hinihila ang balat. Pero wala naman akong makita na pumipisil. Tarantang-taranta ako nung mga sandaling yun. Ang ginawa ko, pumikit na lang ako at nagdasal habang yakap pa rin si Kakay. At si Mang Teban naman ay patuloy pa rin sa pagbigkas ng mga orasyon niya. Hindi ko alam kung ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang humupa yung malakas na hangin na doon lang umikot sa loob ng kwarto na yon. Nawindang talaga yung utak ko. Pakiramdam ko pati kaluluwa ko nun naalog sa mga pangyayari. Abot-abot naman yung paghingal ni Mang Teban. Nakayuko lang siya na parang hinahabol pa yung paghinga niya. Kaya kinuha ko siya ng tubig. Nung umokay na siya, sabi niya umuwi na raw ako. Kalimutan ko na lang daw ang nangyari. Huwag na raw sanang makalabas pa sa loob ng silid na yon ang tungkol doon. Nangako naman ako sa kanya. Tingin ko noon ligtas na si Kakay. Nagtagumpay na yung albularyo na maprotektahan ng anak niya. Ang nasa isip ko ay baka hindi na mamatay si Kakay. Baka nalampasan na niya ang sumpa sa pagiging kalahating tao at kalahating engkanto niya. Paggising ko kinaumagahan, lumabas ako para bumili ng pandesal. Paglabas ko, nakita kong palabas ng bahay nila si Mang Teban at dala na yung mga gamit niya. Nagtaka ako kasi hindi niya kasama si Kakay. Tinanong ko pa kung saan siya pupunta at nasaan si Kakay. Napayuko siya nang sabihin niya sa akin na wala na ang anak niya. Magdamag daw niyang binantayan, pero nung hating gabi ay tuluyan nang namaalam si Kakay. Mga ilang minuto lang daw ang nakalipas nang mawala ng hininga si Kakay ay dumating yung babaeng engkanto at binuhat ang anak nila. Wala raw siyang magawa dahil hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya nagawang kontrole ng babaeng engkanto ang katawan niya. Ni daliri niya ay hindi niya maigalaw. Naigalaw lang daw niya nung maglahong parang bula yung babaeng engkanto kasama yung anak niya. Nanlumo ako sa narinig ko. Totoo palang walang makakapigil sa kapalaran ni Kakay. Kahit pa yung tatay niya na isang mahusay na albularyo. Umalis si Mang Teban sa lugar namin at bumalik siya sa probinsya nila. Sabi niya patuloy pa rin siyang magiging albularyo sa kabila ng nangyari. Mula noon, nawalan na ako ng balita sa kanya. Sobrang awa din ang naramdaman ko para kay Mang Teban. Kaso, hindi niya talaga nagawang pigilan ang nakatakdang mangyari kay Kakay. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday kahapon dapat kaso wala tayong upload. Belated happy birthday po kay Ma'am Mean Caballero. Pasensya po ma'am, hindi tayo nakaabot pero belated happy birthday po sa inyo, Ma'am Mean Caballero. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.